Ayan, so good day po everyone. And I'm hoping that you're all safe right now since alam naman natin na marami tayong bagyo ngayon sa ating um, bansa. So I'm hoping that everyone is safe right now. Pero hindi po ito magiging hadlang para hindi natin itackle ang ating lesson for today. So our lesson for today is about understanding intellectual property basics. So itong presentation po natin ay from Sir Jason Zabala, which is yung other computer studies teacher po natin. So ano po ba ang ating learning targets for this lesson? So first is to identify the different types of intellectual property or IP relevant to ICT, such as yung tatlo po natin, we have the copyright, trademarks, and yung patents po natin. Second one is to differentiate between original and copied digital content and explain the consequences of intellectual property violations in the digital space. So, for our integrated core values, we have the critical thinking and moral integrity. And for our essential question that we're going to reflect on is why is it important to protect your ideas or inventions before sharing them publicly? So let's proceed po dito sa ating discussion regarding the IP basics po natin para maintindihan natin ano po ba yung meron doon sa ating intellectual property. Ano? So ano yung mga kailangan nating malaman, ano yung mga do's and don'ts po natin when it comes to our rights, no? Yung mga pag-aari po natin. So, we have three nga po kagaya din sa objectives natin. So, IP po natin or intellectual property is the creations of the mind used in commerce. So, it's like inventions, literary and artistic works, design, symbols, names, and yung images po natin, which is categorized into three. We have copyright, trademark, and patented. No? So, ayan. So, meron tayo ditong question regarding IP po natin. So, can ideas or methods be considered as intellectual property? And so, I'm giving you time to analyze the question and try to think if pwede ba nating i-consider ang isang idea natin as intellectual property since we are talking about intellectual. So, it is from ideas or from the mind. Ayan. So, I hope nakapag-take na kayo ng time na maisip siya, ano? So, to answer the question po, ayan. So, our ideas, as ideas alone, without being expressed in a tangible form, cannot be protected by IP law. Ibig sabihin po, kapag hindi natin hahawakan ng isang bagay, no, it is not tangible, hindi nahahawakan, or idea lang natin yung isang bagay, hindi po natin maaaring considered or hindi po siya maaaring i-categorize as intellectual property, no? Hindi siya puwedeng protektahan ng IP law natin. Bakit po? No? Kasi kapag ideas lang po at hindi natin siya naisagawa, it is just an idea, no? Kapag wala tayong tangible na nahahawakan. So, for example, may sinabi kang isang idea, kunwari sa isang group work, no? Sabihin mo, ay ganito yung dapat na nangyari, ito yung maaaring mangyari, so on and so forth, ito yung naisip kong gawin. Pero hindi mo naman siya ginawa. So technically speaking, hindi po siya maaaring protektahan ng ating intellectual property law kasi nga hindi natin siya nahahawakan or it is not tangible. Ano? So ano po ba yung sinasabi nating types ng intellectual property? So, first po is yung tinatawag po nating copyright. Wherein ang copyright po natin ay madalas nating nakikita, 'di ba, sa Facebook or whenever we have a video na i-upload natin in social media, it needs copyright. Lalong-lalo na po kapag ito po ay pagmamay-ari ng isang sikat na artist. Ano? So, copyright means legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. So, we have the economic rights and yung moral rights po natin. And madalas, nakikita po natin itong copyright na to sa mga binabasa po nating libro,
'di ba? Sa mga researches natin, it needs copyright sa music na ginagamit natin, 'di ba? Kinakailangan bago tayo makapag-upload ng isang video sa Facebook, kinakailangan may disclaimer tayo about the copyright. We also have a specific programs or films na kinakailangan din natin ng copyright. So kapag may copyright po ang isang bagay, ibig sabihin it is protected by the law. So kinakailangan when we cite a source, kinakailangan meron tayong disclaimer or meron tayong copyright doon sa mga may-ari talaga ng mismong bagay po na iyon. So meron po tayong dalawa. So we have the economic rights and we also have the moral rights. So punta muna tayo sa pinakauna, which is yung tinatawag po nating economic right. So the economic right is the rights of owner that can prohibit or authorize these things. So first we have reproduction in various forms. Second, we have the public performance. Third is the recording. Fourth is broadcasting. Fifth is translation into other languages. Lastly is the adaptation. So receive remuneration for the use of right owner's work. So kapag meron pong nakalagay na economic right, madalas pong ginagamit po natin ito. Halimbawa, we are recording something, di ba? Or we broadcast something, lalong-lalo na po kapag ito ay related dun sa topic na i-discuss natin. Di ba? So, kinakailangan meron tayong nakalagay na translation. And also, copyright, no? We also have the translation into other languages. For example, yung isang kanta, ginawan natin ng Tagalog version. No? So kahit na yung Tagalog version natin na yon ay lengguwahe natin or naka-Filipino language, no, or naka-Tagalog version, kinakailangan pa rin natin ng specific copyright from the owner. Kaya nga meron tayong credits to the rightful owner. Kasi sila po ang nagmamay-ari, for example, ng music na tinagalog mo, di ba? Or yung mga bagay na translate mo from their language to your own. So secondly, we have the moral right. So sa moral right po natin, this is the right to claim authorship of a work, right to oppose changes to a work that could harm the creator's reputation. No? For example, ginamit mo yung isang bagay, nang walang copyright. So meron po itong karampatang parusa dahil ito po ay galing po sa kanyang utak at ideas niya po ang gumana para gumawa ng isang product po na yon. So without that, kasama din doon sa pinoprotektahan ng ating IP or intellectual property is yung moral right ng mismong may-ari. May karapatan po siya na umalma kung sakali na yung isang bagay na halimbawa tinranslate ay hindi talaga yun yung translation na gusto ng mismong kanta. For example, meron po siyang karapatan doon to oppose, no, na maaaring makasira po doon sa pangalan ng mismong may-ari. Kagaya po nung, I don't know if alam niyo po yung sumikat sa TikTok na kanta na galing po siya sa ibang bansa. Tapos ang ginawa ay nagkaroon tayo ng translation into Tagalog version. I think, or yung sa Ang puso ko'y if you know that song na sumikat sa TikTok, so mayroon pong nag-claim from the other country po na yun po ay kanyang kanta, no? So kaya nagkaroon din ng copyright doon sa mismong kumanta na yun. Pero 'di ba alam naman natin na kapag ang isang kanta mas naging mas nag-boom yung translated version, nagkakaroon ng chance yung may-ari, yung creator to gain rights doon sa mismong ginawa na yon. So, gano'n din po yung nangyari doon since wala ngang permission from the owner or the creator yung isang bagay na nireproduce na nag-reproduce ng kanta na yon ay kinakailangan pa rin natin na i-acknowledge kung sino yung creator nung mismong kanta na yun. Kasi sa kanila talaga idea yan or sa kanila nanggaling yun. No? So that is protected by the law. So if ever tayo ay lumabag doon sa ganong klase ng um, law or batas na maaaring may karampatang parusa para doon. So may mga damages tayong dapat nabayaran kung sakali, no? So we have the Berne Convention, which is the copyright protection is obtained automatically and registration system wherein solve disputes, facilitate financial transaction,
sales and assignment and transfer of rights kung sakali po na halimbawa, 'di ba, kunwari binili na, 'no, or pinurchase na yung isang kanta, for example, lagyan na lang ang kanta. For example, isang movie, siya ang, parang kinuha na yung copyright na yun or binili niya yung isang product na yun, 'no. So, siya na po yung magkakaroon ng rights doon. So, meron pong mangyayaring mga legal actions and documents na kailangan i-accomplish para doon po sa mismong pagta-transfer nung copyright po na yun. One example of this one is yung kay Taylor Swift na before po yung kanyang mga kanta is or yung mga album po niya ay directly nagkakaroon ng copyright doon sa mismong agency niya po. And then after so many years 'no, nagkaroon na ng, finally si Taylor Swift ng copyright na sa kanya talaga. Ano kasi yung lahat ng kita nung kanta na yun ay napupunta sa agency at hindi sa kanya. So instead of, that situation na yun yung i-acknowledge na yung agency ang acknowledge para sa copyright, kinuha na ni Taylor Swift finally yung copyright ng kanyang mga kanta. Kaya nga nagkaroon siya ng mga bagong itsura sa album, 'di ba? Bago yung picture niya sa album, nagkaroon ng mga 10 minutes version, so on and so forth. Yun po yun. So next po natin is the copyright validity. So sa copyright validity po natin, we have the sound recording, for example, ay 50 years from uh, year recording took place. So kapag yun po ay pinarehistro po nila or sinubmit para magkaroon ng copyright, magkakaroon po syempre ng validity. Hindi naman pwede na yung isang parang license natin, di ba? O kaya permit natin ay walang validity. So mahirap naman yon. Hindi naman for lifetime lahat ng mga pinapa-register natin. So, kinakailangan merong specific validity para alam din kung kailan i-renew. So, sa mga sound recording po natin or yung mga music natin, we have the 50 years. Sa mga broadcast recording, we have 20 years. Sa trademark po, valid for 10 years and will be renewed for a period of 10 years. Invention patent, kapag meron po kayong ginawa na bago, no, valid for 20 years po ito starting from the day kung kailan ka nag-apply. Literary works, ito po yung mga libro, no, or yung mga ating pinublish. So, during the lifetime of the author plus 50 years after death. So, for example, ikaw, hanggat buhay ka, no, register pa rin under your name yung mismong literary works na yun. And meron pang additional na 50 years, di ba? Ang taray, parang insurance lang. 50 years after death, no, meron ka pa rin karapatan para doon sa iyong sinulat. Photographic work, ito po ay yung mga pictures po natin na kinuha, no, pwede po natin i-apply for copyright po yon. This is 50 years after publication po natin. So, for example, nag-publish ka po ngayon ng mismong picture na yon, 50 years from now, or ipa-copyright mo po ito, 50 years from now, siya ay valid pa rin. So, i-renew lang after 50 years. Audio visual po ay yung sa mga movie po natin, no? 50 years from publication also. So, next po natin, may mga questions ba regarding our topic? So, kung meron po ay iwan na lang po sa ating comment or sa chat box natin or sa inyong mga notebook para babalikan po natin kapag po tayo ay nakapag face-to-face class na po. So, next po natin ay yung tinatawag po natin na patent. So si patent po natin is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. So prevent others from commercially exploiting the invention, and patents are territorial rights. So pag sinabi po nating patent, ito po yung klase ng right nung creator regarding po doon sa kanyang ginawa. For example, 'di ba yung mga scientist po natin ay merong mga kanya-kanyang invention. Yung invention po na yon ay maaari po nilang ipapatent para malaman na siya po ang may gawa po noon. Kaya nga po meron po tayong, for example, 'di ba may mga researches na kinakailangan ng isang final output or product. So yung product po na iyon, para if makita po or na merong potential, maaari po nilang ipapatent iyon para kung sakaling i-reproduce or babayaran ng isang um,
gagawa 'no or gagamitin yung gawa mo para sa isang bagay na maaaring makatulong sa community and so on and so forth, ay maaari pong, bayaran ito legally 'no, kasi meron po siyang patent 'no, since this is a patented. So kaya po karamihan sa ating mga product ay lalo na yung mga inventions ng isang tao, nakapangalan po sa kanila 'no. Pero kapag hindi po nakapangalan, halimbawa, "Ma'am, nakaisip po ako ng isang product na hindi po siya usual, like ako lang po talaga ang nakakaalam nito." Bago mo siya i-publish or kapag na-publish mo na po siya or nagawa mo na po siya, kinakailangan mo siyang ipa-patent kung ayaw mo na halimbawa kukunin ng iba yung idea mo at yung invention mo at gagamitin as, reference. Pero kamukhang-kamukha nun yung sa'yo. Kaya lang yung sa kanya na ipa-patent niya, yung sa'yo hindi. Sino po ang magkakaroon ng right doon sa mismong product po na yun? Yung tao na merong patent po. So, kahit sa'yo pa nanggaling yung mismong invention po na yun, kung hindi po iyon naka-registered as yours, 'no, yung isa pa rin po ang maa-acknowledge natin since siya po yung nakapagbigay po ng, tawag dito, evidence na siya po ang may-ari po nung mismong product po na yun. Kaya talo po yung walang ano, yung hindi natin pinapa-patent yung isang bagay na ginawa natin. Natatalo ang isang tao na hindi ipinapa-patent yung kanyang gawa 'no, kahit yun ay sarili niyang invention. Kasi nga walang legal documents na nagsu-support na yun ay sa'yo or yun ay idea mo. Unlike kapag meron kang patent, merong legal document, may basis kung paano naging sa'yo at alam na sa'yo talaga yung invention po na yun. So, we have different patented inventions po such as yung mga drones po natin, yung mobile phones natin, yung mga robots and yung trains po natin, so on and so forth. Lahat po ng nai-invent na bago, lahat ng ito ay maaari nating ilagay under the patented inventions po. Ano, question po regarding this one? Kung may question po ay, kagaya kanina, maaari niyo pong iwan sa comment box or maaari din po nating ilagay sa ating notebook at babalikan po natin kapag po tayo ay nag face-to-face class na po. So, proceed po tayo sa ating pangatlo, which is yung ating trademark na madalas po nating nakikita. So, yung trademark po natin, ito po ay sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Yung mga marks po natin ay maaari din nating tawagin as watermarks po. So, ibig sabihin, ito pong mga trademarks and watermarks po natin o yung mga logo po natin ay kinoconsider under the trademark. Ibig sabihin, kung sakaling ikaw ang isang enterprise na yun or isang company na yun, meron ka pong specific trademark. 'Di ba meron nga silang mga tagline, may trademarks, and may different logos po sila to identify na yun po ay sila, 'no, o yun po ang kanilang company. For example, yung ating SM, wala tayong makikitang ibang, logo na ganoon, 'di ba? Yung mga favorite ng iba sa inyo, yung Starbucks, 'no? Hindi kayo maaaring makakita ng ibang, gano'n na logo ta's iba lang yung pangalan kasi po yun ay naka-register, yun ay sarili nilang trademarks. Ibig sabihin, yung isang babae na yun na nasa green na bilog ay under the Starbucks po, 'no? Yun po yung kanilang pinaka-trademark. For example, yung isang bee, yung isang bubuyog na kulay pula, iba lang yung pangalan. Kanina kagaya nakita natin sa ating ano 'no, yung Jollibee natin ginawang Jollibee. So, kahit na yun po ay ganoon 'no, since yun ay mukha po nung mismong, company po na yun, yun po ay under the trademark of that specific, restaurant po or fast food ano. So, ano po yung meron sa trademark po natin? We have first, the Regional Trademark Office. Second, the National Trademark Office. Third ay yung World Intellectual Property Organization. So, ito po ay maaaring ma-obtain natin yung mga trademark natin ay maaari nating ma-obtain or makuha from different sectors po, no? Yung mga regional, kung hindi naman ganoon kalakihan or malawak yung ating business or enterprise natin. Pag national po, ibig sabihin may mga iba't ibang branches na tayo, so on and so forth, no? And then world, kapag gusto nating makilala po yung ating branch,
internationally also. So next natin, confer an exclusive right to the use of the registered trademark. So for example, ginamit po yung inyong trademark ng inyong company sa walang kabuluhan or maaaring ikasira ng company, maaari po silang makasuhan, lalong-lalo na kung ginamit po nila ito para makasama doon sa mismong company po na yon. So trademark rights are private rights. So since sila po ay mga enterprise. So, sila po ay nasa entrepreneurship or nasa field po kung saan sila po ay madalas po ito sa mga business natin. So kapag may trademark po iyon, may 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 pangalan po nila iyon, ibig sabihin, no? Parang, ano nyo lang yun, parang may sign na kayo yun, di ba? Kayo, meron kayong sariling identity. So, yung inyong halimbawa, yung ginagawa po ninyo nang-che-check po kayo tapos biglang pipirmahan. So, ibig sabihin gano'n din po sa isang product natin or sa isang enterprise. Kapag meron pong tatak nila, ibig sabihin sa kanila po 'yon, 'no? So, term of trademark registration can vary but it is usually 10 years. So, kapag po tayo ay nagpa-start po na magpa-register ng ating mga logo, 'no? So, maaaring i-count po nun ay 10 years. Kagaya din po ito nung sa patent po natin and dun sa nauna natin. So, kapag wala pong legal basis na yun ay atin, hindi po natin siya maaaring angkinin. Okay po. Question po regarding this one. Uulitin ko lang din po ulit, no? Kapag po meron tayong question, maaari po nating iwan sa comment box. Maaari din po nating ilagay sa ating mga notebook. Ano po, ulit-ulit si ma'am. Okay, next po natin. Intellectual Property Code of the Philippines or under po ng ating Republic Act 8293 itinatag po ni Senator Raul S. Rocco noong January 1, 1998. This is to protect and secure the exclusive rights of the scientists, inventors, artists, and other gifted citizens to their intellectual property and creation. Ito po ay nagpoprotekta sa mga tao na meron pong sariling invensyon, merong mga bagay na ginawa na sa kanila dapat or sila dapat ang ma-acknowledge, no? This is signed on June 6, 1997, pero siya po ay January 1, 1998 itinatag. So, na-sign lang po siya or naging officially po na nasa batas po natin noong June 6, 1997. So, para po maprotektahan yung ating mga scientists, inventors, and yung mga artists natin from sa mga tao na maaaring magnakaw no, ng kanilang gawa po. So, IPO-PHL po natin or yung ating Intellectual Property of the Philippines confer an exclusive right to the use of the registered trademark, and trademark rights are private rights po natin. Ito yung nasabi na po kanina. So we have the DREAM, we have the development-oriented, regulatory, enforcement, adjudicatory, and policy making. So first po natin is yung development oriented. So this promotes the use of patent information as a tool for technological development. So with the use of this patent po natin or yung ating mga copyright no intellectual property, this will serve as a tool para magamit natin sa advancement po ng ating technology. Na kahit na tayo po ay nasa modern world na, maaari pa nating ah, i-acknowledge pa rin yung mga gawa po ng mga artists natin and yung mga scientists po natin. Next, we have the R or regulatory. This is to examine applications and grant patents or register utility models, industrial designs, trademarks, geographical indication, and integrated circuits. This also help protect copyright by assisting in the facilitation of deposit of work with the National Library and to register technology transfer arrangement. So ito po yung mga kinakailangan gawin para po protektahan or maprotektahan po ang intellectual property ng isang may gawa po. Third po natin is yung ating enforcement, kung paano siya isinasagawa or pinapatupad. So, undertake enforcement functions supported by concerned agencies such as the PNP, NBI Customs, OMB LGUs, and
so much more. So this is to conduct visits during reasonable hours to establishments and businesses engaging in activities violating IPRs and provisions of the IP code based on report, information, or complaint received by the office. For example, yung office po ng nasa intellectual property, no, yung mga nag-handle ng mga cases na ganito, kinakailangan ay makipag-ugnayan po sila sa mga LGUs po natin or sa mga different government agencies para po ma-ensure natin na yung mga cases na isinubmit po sa atin ay magagawa po natin na or maso-solve po natin ng mabilis po, no, based on the reports. And adjudicatory, which is the hear and decide cases relating to violations of IP rights. Ito daw po yung merong mga involvement na mga lawyers po natin. I-discuss po dito kung ano po yung mga um, maaaring mangyari, ano po yung mga legal basis natin, ano po yung maaaring gawin ng mismong nagrereklamo, no? And to settle, kung sakali na dumating man sa hearing, no, doon po malalaman kung ano po yung maaaring maging verdict doon sa situation po na yon. No, this also includes yung mga payments po natin, so on and so forth. And lastly po, we have the policy making. This is to coordinate with relevant government agencies and the private sector efforts to formulate and implement plans and policies to strengthen the protection of IP rights in the country. For example, 'di ba? Ito na po yung paggawa ng batas. Ano pa ba yung alam naman natin na hindi talaga stable or hindi like gano'n lang siya as is, 'no, yun po ay nababago pa rin, after a year. Kung sakaling may makita tayong mga lapses doon sa ating mga naging polisiya, maaaring baguhin po natin kaya po tayo nagkakaroon ng mga different versions, 'no, na ini-improve po natin yung ating batas kasi nga nag-iiba rin naman ang pangangailangan ng tao, nag-iiba ang mga situation, kaya kinakailangan din natin ibahin kung ano po yung mga policies na ginawa po natin noon for the betterment of uh, everyone. So to develop and implement strategies to promote and facilitate technology transfer. For example nga po, halimbawa may nakita kayong mga lapses, siguro naman at kinakailangan na hindi natin siya ini-ignore kasi maaaring yun ang ika-improve ng ating policy. Despite that, no, nakikita, alam din naman natin na medyo mahirap din talaga na magkaroon ng um, like policy na perfect. So, ang kailangan lang natin gawin is to um, acknowledge the situation and alamin din natin kung paano natin i-resolve yung isang issue. Ano, that's why tuloy-tuloy pa rin 'di ba yung alam naman natin yung mga batas natin hindi rin talaga siya perfect. Kaya kinakailangan na tuloy-tuloy yung ano natin sa kanya, pagre-revise, no, ng ating mga policy kasi time after time nag-iiba din yung situation, nag-iiba din yung kailangan ng tao, nag-iiba yung mga um, cases natin from time to time, ayun po, 'no. So, ayan po yung sa dream po natin na trabaho po ng ating mga, ah, under ng IP sectors po natin or mga nagpoprotekta po sa ating karapatan when it comes to intellectual property. Is there any question regarding dito sa ating topic about IP? May hindi ba malinaw? Kailangan nating balikan? So on and so forth. Gusto pa ninyong malaman? Ayan, so kung meron ay wag mahihiyang mag-chat, bukas naman ang ating comment para sa inyong mga nahihirapang intindihin or hindi na-absorb right now yung ating lesson kasi alam niyo naman na more on batas tayo simula nung ating first quarter. So, pag may mga question, leave lang ulit din sa ating comment box or maaaring i-PM po si Ma'am MJ. So, ito po yung mga na-discuss po natin kanina. We have yung una po natin, ano po yung letter C na yan? Yung C po natin na yan is for the copyright. So, this is about arts, music, writing, movies, and software. Kadalasan po ninyong itong makikita na mga ina-upload po in different social media platforms, no? So, ito po yung mga kinakailangan ng specific na copyright po natin. And yung mga researches po natin, ito rin po yung ating mga
under ng copyright natin. We also have this one, yung patent. So si patent po natin, when we say patent, this is more like inventions. So inventions, new processes, new machine na ina-invent natin, new ways of manufacturing. So lahat po ng mga bagong bagay na hindi po usual na nating nakikita or bago lang sa ating paningin, no? Ay maaari po nating i-register under the patent po, no? And yung ating last is yung ating trademark, which involves yung business names po natin, pangalan ng ating business, yung logo po na meron tayo, yung slogan na halimbawa pinauso lang natin yung slogan na yun, and even yung mga mascots po natin. Alam nyo, yung mga nakikita natin sa school, kunwari NU Bulldogs, di ba? Yung sa mga UP Fighting Maroons, dala sa Green Archers, yung mga mahilig sa volleyball dyan. So, yun po, ibig sabihin ay kanilang mga trademark po. So, kapag nakita natin yun, automatic sila po agad yung maiisip natin. Kaya po ganun yung trademark. Ano? So, ayan. So, yun po yung wrap up ng ating lesson or discussion po. Ano? So, we have uh, an activity po entitled Judger for the Day. So, firstly, you're going to divide the class into groups of 5 to 6 per CLG po ito, and each group receives a short case study describing a scenario involving possible IP conflict. So ito po ay gagawin na lang po natin siguro ng face-to-face para maibigay po sa inyo ng first hand yung ating mga cases. So, ang gagawin niyo po doon, kapag na-receive niyo na po yung case study po na yun, you're going to discuss the case study, or you're going to read it with a group and then to discuss the following. So A, you're going to identify what type of IP is involved. Second is what was the IP right violated? Why or why not? And third, if you were in this situation, what would you do? Ito po yung mga kailangan nating i-reflect po. Ano? So, to sum up with our topic with essential question, ito po yung tanong natin. Why is it important to protect your ideas, inventions before sharing them publicly? So, ako na rin po ang sasagot. So importante po na protektahan po natin yung mga ideas and inventions natin since ito po ay sarili natin. Kaya nga naging ideas and invention natin kasi tayo ang nakaisip. Kapag nag-start po kasi tayo na mag-share publicly ng ating mga ideas and yung mga naisip natin gawin ng mga bagong bagay, maaaring kunin po nila yung idea na yun. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng tao ay ganun, pero may mga pagkakataon na ganun ang maaaring mangyari. So, para maiwasan po natin na mawalan ka ng karapatan dun sa mismong ginawa po ninyo. Naranasan nyo na ba yun? Mawalan kayo ng karapatan sa isang bagay na kayo dapat ang nagmamay-ari? So, kung sakaling meron man, no? Ibig sabihin lang nun ay kailangan natin ng, lahat naman ng bagay kailangan ng legal document para masabi nating atin. Without legal basis, kapag walang pangalan natin or hindi tayo nakamarka doon sa isang bagay na yon, hindi natin siya maaaring angkinin. Hindi natin pwedeng kunin ang isang bagay na hindi atin. Kahit pa atin ang idea, 'di ba? Kagaya sa mga recitation natin sa mga lesson, 'di ba? Idea ko 'yun eh. Pero ang na-acknowledge, since hindi ka nagtaas ng kamay, ang na-acknowledge ay yung tao na sumagot at nagtaas ng kamay. No? Tapos sasabihin mo, "Uy, sa akin yung idea, narinig niya lang yun sa akin." So, paano maniniwala sa'yo kung hindi naman ikaw nagsabi, tama? So, para maiwasan yung mga ganong klaseng bagay, no, kinakailangan bago natin angkinin or bago maging atin ang isang bagay, kailangan na meron tayong karapatan. Gusto niyo yun? May karapatan. Okay, 'di ba, yun naman yung lagi niyong hinihiling. Meron dapat tayong karapatan sa isang bagay. So, para magkaroon ng karapatan sa isang bagay, kailangan merong commitment din dun sa ginagawa natin. Hindi pwede na, "Ay, gusto ko lang siya or akin ang invention na ito." At sinabi mo lang sa lahat ng tao na, "Akin 'yan." Kahit wala namang legal basis, walang maniniwala sa'yo kasi wala din naman magpapatunay na sa'yo yon. So para maiwasan natin yung confusion din, kinakailangan gawin natin yung mga legal basis to support our claims. No? Hindi pwedeng chismis lang, hindi pwedeng based lang sa'yo kasi walang maaaring maniwala kapag ganun ang situation.
'di ba? Kahit nga meron ng evidence, yung ibang tao hirap pa rin maniwala sa isang bagay, 'di ba? So, kagaya ng pinapaniwalaan ng iba, to see is to believe. No, kung wala silang makikita na legal rights na yun talaga ay sa'yo, mahirap para sa iba na maniwala dun sa kine-claim mo kung walang magsu-support dun sa claim, 'no? Kung walang evidence, mahirap din paniwalaan, okey? So, with that, I hope marami po ang natutuhan sa ating topic for today, which is yung ating IP or intellectual property. And I hope lahat ng mga activities natin na ipinagawa sa inyo before pa, no, ay maisubmit na po ahead. Hindi na ahead of time, masubmit na po o masubmit pa po kung sakali na hindi pa po nakapagpasa para hindi po tayo mahirapan. Ano? So, with that, maraming salamat po sa inyong pakikinig at ah sana po kayo po ay maraming natutuhan at kung may mga tanong po ay willing naman po akong sagutin po siya sa aking SEC account po, SEC Mary Joy Tumbaga. Or puwede rin naman po sa ating, announcement dito po sa ating G-Class. Maaari niyo pong lagyan ng comment diyaan regarding po sa inyong mga tanong or sa inyong mga clarifications na gusto po. Ayan, so with that, thank you so much for listening everyone and keep safe po sa ating lahat.